Okay, now we have the continuation of our history and culture about our subject, the expository preaching. Bali, yun nga po, atin pong pag-aaralan ngayon yung ilan sa mga procedures na kailangan po nating tingnan step by step para po makatulong sa atin kung paano po natin i-handle po yung pag-aaral na ito with regards po sa history and culture. So, kailangan po nating i-address yung mga step one by one. Tingnan po natin na umpisahan at tingnan. First, we have to look at the immediate passage. So, yun po yung una nating tinitingnan. Kung ano po yung ating ipipreach, kung ano po yung ating i-share. So, ating pong pinag-aaralan po yun. And then, ilalagyan po natin ito, yung passage ng little lowercase, small letter p. Okay, so kaya po may makikita po kayo sa number 1, sa first procedure na small letter p. So again, kailangan po nating tingnan immediately ito pong yung passage po natin pinag-aaralan sapagkat maaaring meron pong nag-a-appear po doon ng mga historical or cultural significance regarding po dun sa passage po natin po pinag-aaralan, lalo na po dun sa mga categories na pumasok or nag-fit po dun sa mga categories na pinag-usapan po natin. Ano po? So, atin pong tinitingnan po yung mga ganong bagay at then at the same time, kailangan po natin na i-dig deeper. Pinupuntahan po natin, inaalam po natin ng mas malalim yung ilang mga information tungkol sa mga bagay na kailangan po nating alamin with regards po sa history and culture na nakapaloob naman po doon sa ating main passage. Okay. So, maaring si Paul ay merong mahalagang binabanggit, tinutukoy pagdating sa mahalagang kaganapan o maaring naganap na naka-record, na nakatala po doon sa aklat na atin pong pinag-aaralan. Maaring nakatala po yung event na yon sa aklat ng, kunwari, pinag-aaralan po natin sa Book of Acts. Okay. So, doon sa Book of Acts, sa main passage po natin, maaari pong may binanggit po siya doon, may sinulat po siya doon, na maaaring binigyan din po niya ng, nire-refer po niya yung incident na yun na nangyari, is matatagpuan naman po sa Old Testament o sa ilang mga prophetic books. Kaya, yun, tinitingnan po natin yung ilang mga information na iyon. Ano po? So, kapag po nanggaling po yung ating information with regard sa history nung passage na kaugnay po nito, labas po ng aklat o hindi po yung ginagamit po nating main book, nilalagyan po natin ng small letter p. Okay. Para po matukoy po natin yung kanyang historical as bilang historical reference category. So, matapos po natin tingnan yung immediate passage bilang first procedure, pinag-aralan na po natin, dinisect na po natin word per word. For example, nakita na po natin yung ilang mga words, yung mga significant words na sa palagay po natin ay merong historical significance or importance at pinag-aralan po natin. So, sa pangalawa naman po, meron pong tinatawag na biblical, kailangan po nating tingnan yung biblical book itself. Ano po? For example, ang ginamit po natin is yung Book of Ephesians or for example, yung 1 Thessalonians o kunwari yung 1 Peter. So, kailangan po nating tingnan mismo yung biblical book. Kung saan nakapaloob po doon, kung saan nakalagay yung ating immediate passage na ginagamit o yung verse na ginagamit po natin. Okay? So, tinitingnan po natin, pinag-aaralan po natin, binabasa po natin. Maaari po nating tingnan yung mga words or even yung mga phrases na sa palagay po natin ay meron pong historical or cultural significance na nakapaloob po mismo doon sa biblical book na ginagamit po natin na maaari pong fit doon o maaaring kinakitaan po natin, nakabilang po ito sa ilang mga categories natin pong pinag-aralan just a while ago. So, ang purpose po noon is yun nga po, para po mapalawak yung ating pag-aaral. Okay? Maobserbahan po natin yung aklat mismo. Okay? So, hindi lamang po ang tinitingnan natin, again, yung immediate passage,
Pero ang tinitingnan po natin ngayon bilang pangalawang step is the book itself. Okay, na kung saan nandun po yung passage po na atin pong binabahagi o sineshare at pinag-aaralan. Okay, so ganun po yung sistema po pagdating po sa second step. Okay, so yun po yung ginagawa. Alright, so what else? So normally po bilang additional information po pagdating po sa second step. So normally sa aklat, tinitingnan po natin normally doon po sa chapter 1 is sa verse 1. Okay? So ating pong binabasa 'yon yung mga verses, of course, per chapter. Okay? At nagiging aware po tayo sa mga historical situation na nagaganap po mismo doon sa na binabanggit po doon sa biblical book. Okay, so let's say for example, kapag ang ipini-preach po natin, ang sineshare po natin is yung kunwari yung chapter 1 ng First Thessalonian. So tinitingnan po natin doon kung ano po yung mga bagay na naganap o nangyari. Alright, so hindi lamang po natin tinitingnan again yung immediate passage, okay, pero yung next passage po na sinusundan po, kunwari ang ating pong tiningnan at binabahagi is from chapter 1. So, titingnan po natin yung chapter 2. Okay? And then yung kasunod. So, hindi lamang po yung immediate passage, pati po yung mga remaining text or biblical passages, binabasa rin po natin. Alright? So, ganun po yung ginagawa ng pag-aaral po pagdating po sa second procedure. Okay, kaya doon po may mga ma-encounter po tayo. Let's say yung mga kunwari yung mga tao po na binabanggit po doon, doon mismo sa aklat. Okay, kung saan po pumunta si Paul, saan dumalaw si Pablo, saan siya nagminister, ilang buwan siya nanatili siya doon o ilang taon. Okay, so saang city. So, paano siya nag-umpisa ng kanyang pag-preach o pag-minister. So, tinitingnan po natin yung mga nakapaloob po doon, mga mahalagang mga phrase or even the words na meron po siyang historical reference point na kailangan po natin talaga na alamin pa rin po yung mga ganung mga bagay. Okay, so pag natapos po natin, kunwari, chapter 1, we go to the next chapter, sa chapter 2. Okay, at aware pa rin po tayo dun sa mga bagay na nagaganap, dun sa mga next, preceding chapters, dun po sa sulat o sa aklat. So, yun po, nagiging mas malawak po yung ating vision, yung ating pong perspective, yung ating pong, yung pong ating pagtingin, hindi lamang dun sa chapters, kundi mismong yung aklat ay talagang tinitingnan po natin. So, nagiging more focus po tayo, more focus at yung pag-aaral po natin talagang nakadiin po talaga mismo dun sa historical and cultural background. So, nabibigyan po niya tayo ng mas malalim na kamalayan pagdating po sa lawak na binabanggit, pinag-uusapan po dun sa mismong aklat o sulat na maaari po natin pinag-aaralan. So, mas na-expand po yung ating pong knowledge pagdating po doon with regards pagka pinag-usapan po natin is yung biblical book na kung saan nandun po yung ating immediate passage. So again, we are looking for words and then for phrases. And then meron po siyang kailangan po nating tingnan yung connection niya pagdating po sa historical and cultural. Okay, so kaya kapag po ang ginamit po natin ay buong aklat, nilalagyan po natin siya ng lowercase letter, small letter b. Okay. So, pangatlo po yung third area. Kailangan po natin tumingin, hindi lamang po sa biblical book. Of course, nakita po natin yung main passage natin, yung main text. Then, nakita po natin yung book, yung biblical book, pinag-aralan po natin. So, ngayon po, kailangan po nating tingnan o tumingin, we have to look outside the resources. Kaya, pag ganun po ang ginawa natin, gumamit po tayo ng ilang mga references outside the biblical book, ginagamitan po natin ng letter O. Kasi ibig sabihin po noon, it means outside resources. Kaya, pagka ganun po ginagawa natin, ibig sabihin po noon ay tayo po ay
gumagamit po ng outside resources like yung Google o yung internet. Okay, from other websites. So, malaking tulong po yun sa online. Marami pong mga available na libre pong gamitin. Doon po yung bible.org, yung luminabible.org. Okay, yung Introduction to the Old Testament, Introduction to the New Testament. Even yung Christian Classics Library. So, iyan pong mga binanggit natin is mga websites na marami pong mga resources po doon. Kaya ito pong mga ito ay ginawa ng mga Bible scholars. Kaya para malaman po at papag-aralan yung mga mahalagang information na konektado naman po sa mga categories pagdating po sa history and cultural. History and culture categories. Kumbaga, ito pong mga tao na ito is nag-spend po siya ng maraming panahon or para makapag-provide nga po ng ganitong mga information para sa ating mga nag-aaral ng Bible at nagbabahagi po ng Word of God. Okay, kumbaga, yung kanilang findings dito ay kanilang itinala, ni-record po nila yan. So, para naman sa atin, napakalaking tulong po noon. Okay, so, yun po yung ginagawa natin. We have to start at the passage, sa main passage po na binabahagi natin, and then dun sa biblical book, kung saan nandun yung main passage na binabahagi natin, and then we have to look at the other sources or outside sources aside from the Bible, which is connected naman of course sa Bible. Alright, so we need to see also from like the commentators, sa mga commentaries, kailangan po natin tingnan din yung kanilang mga comments regarding sa verse or sa text. Even yung reference or like the encyclopedias. Kailangan din po natin yan para mas lumawak po yung ating pangunawa pagdating po sa mga significant word, significant event, significant let's say phrase or words na nakapaloob po doon, yung mga mahalagang salita. So, kailangan po ay inaalam po natin yung mga kahulugan nito, even yung description nito, para pag nag-share po tayo, at least, mayroon po tayong masasabi kung ano po yung words na binanggit po doon sa main text po natin, especially sa history and culture. So, malaking tulong po yun, So, nagpo-provide po kasi yun ng great foundation, para mas maintindihan po natin yung biblical passage na pinag-aaralan po natin at maaari po natin ibinabahagi. So, kumbaga dito, pinag-aaralan po natin yung primary matters like yung I'm talking about yung what, the why, and the how. Kung bakit, at paano. Kumbaga, nasasagot nung bahagi, ng nung bahagi na pinag-aaralan po natin pagdating po sa categories, pagdating po sa history and culture, yung primary matters, yung what, the why, and the how. Okay, so, pero itong primary matters po na binabanggit ko, maaari po natin pag-usapan po yan in the future session po natin. Alright, so, again, yun po yung halaga nun, the historical, the cultural, and yun nga po, yung background. So, kumbaga, yung pangunawa po natin doon ay mas tumibay, po. Okay, so, yun po yung halaga po ng ating pong pinag-aaralan. Alright.